Naglalakad ang babaeng yan sa Zamboanga City nang huminto sa tapat niya ang isang motorsiklo. Kunwaring nagtanong ang rider sa babae, sabay hablot sa hawak niyang cellphone. Agad tumakas ang rider. Napatakbo naman sa takot ang babae na napag-alamang buntis. Ayon sa kapitan ng Barangay Tetuan, sumuko na ang may-ari ng motor. Pero sabi raw nito, may humiram sa kanyang motorsiklo. Wala pang impormasyon ang barangay kung sumuko na rin ang nang-agaw ng cellphone. Taas presyo ang sasalubong sa mga consumers sa unang araw ng Disyembre. May taas presyo kasi sa liquefied petroleum gas o LPG. 2 pesos and 25 centavos per kilo ang taas presyo sa LPG ng Petron. 1 peso and 26 centavos naman sa kada litro ng Auto LPG. Base raw ang taas presyo sa international contract price ng LPG para sa buwan ng Disyembre. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya. Simula bukas, 24 oras na ang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel. Tatagal yan hanggang December 31, 2022. Sakto yan sa inaasahang pagdami ng mga pasahero ngayong magpapasko at pagdami ng mga mamimili lalo't extended ang mall hours. Dati nang sinabi ng Department of Transportation na 100 units ang patatakbuhin mula alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Sa mga nurse na gustong magtrabaho abroad, nangangailangan ng 1,000 nurse ang probinsya ng Saskatchewan sa Canada. Ang alok na paunang sahod maaaring umabot sa 150,000 pesos kada buwan. Pwede pang tumaas yan at may mga benepisyo pang matatanggap. Ang maganda pa rito, may pagkakataon din ang Pinoy nurses na isama ang kanilang pamilya sa Canada. Susubukan pang hanapan ng trabaho ang kanilang asawa. Makikipagpulong na ang Health Ministry ng Saskatchewan sa Department of Migrant Workers para sa isang Memorandum of Understanding. Para sa iba pang detalye ng job offers ng Saskatchewan Health Authority, pumunta sa kanilang official website. Babala naman ng DMW, mag-ingat sa illegal recruiters. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang ng 159th birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio sa Caloocan. Hamon niya sa bawat Pinoy, ipakita ang angking husay para sa pagmamahal sa bayan. Nag-alay ang Pangulo ng bulaklak sa monumento ni Bonifacio kasama ang ilang opisyal. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Vice President Sara Duterte na nakikiisa siya sa paggunita ng katapangan at kabayanihan ni Bonifacio. Sikapin natin na maging pinakamahusay na uri ng ating mga sarili. Na maging Pilipino na ang katapatan at pagmamahal sa bayan ay kapares ng ating mga bayaning tulad ni Gat Andres. Ilang militanteng grupo naman ang nagkilos protesta sa Maynila at Cebu. Hiling nila ang dagdag sahod sa mga manggagawa at mapababa ang presyo ng mga bilihin. Wala pang tugon ng Malacanang sa mga hiling ng nag-rally. Binawi na ng gobyerno ng Singapore ang isang batas na nagpaparusa sa gay sex. Noon, pwedeng makulong ang isang lalaki ng hanggang 2 taon dahil sa pakikipagtalik sa kapwa lalaki. Hindi man ito aktibong ipinapatupad, tagumpay pa rin daw para sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community ang pagkaka-repeal sa batas na nagsimula noong colony pa ng Britain ang Hong Kong. Kasabay naman ito, inamyendahan din ng Singapore Parliament ang kanilang konstitusyon na nagtatakda ng definisyon ng marriage bilang isang pagsasama sa pagitan ng lalaki at babae. Dahil dito, hindi pa rin pinapayagan ang same-sex marriage. Sa mga gustong mag-Asian food trip ngayong holiday season, hindi nyo na kailangang mag-travel abroad para masatisfy ang inyong cravings. Isang food park lang ang kailangang dayuhin. Matakam kayo sa report ni Von Aquino. Korean corn dog, Indian samosa, Japanese takoyaki, Chinese yangchow fried rice, at Pinoy street foods. Asian food treat ba ang hanap mo? Sagot yan ng isang food park sa Taguig City. Para ka na ring dumayo sa India dahil may authentic Indian food tulad ng chicken biryani, Indian curry at samosa. With our community now, lahat po na curious na kung ano yung ibang kind of food. Yung gusto po talaga ng mga Filipinos is the biryani. Binabalik-balikan po yun. Mapapaan
Annyeonghaseyo ka naman sa mga Korean street food na ito tulad ng fish cake, tteokbokki at corn dog. Next stop, Japanese food din tulad ng takoyaki at nori roll. Ang Chinese Yangzhou fried rice naman lulutuin pa mismo sa harap mo. Siyempre, hindi rin papahuli ang pagkaing Pinoy. May kwek-kwek, chicharong bulaklak, calamares, fried tawilis at crablets. Binabalik-balikan din ang inihaw na isaw, Betamax o dugo ng manok, chicken at pork barbecue. Ang isa sa mga Pinoy favorites na sisig, hindi na lang pampulutan o pangkanin. Kadalasan ang pork sisig ay kinakain natin kasama ng kanin. Pero dito sa street market, merong sisig pita. Siyempre, tatry ko yan. Narito rin ang bida ng Noche Buenang lechong baboy at iba pang lutong bahay. Okay naman po, masarap. Tapos nakakainganyo yung ambience. Nakakita ko lang po siya sa Facebook, tapos tinry lang po namin puntahan. Masarap naman po. Biglaan lang po kasi holiday. Parang naisip lang namin na okay dito. Nakikita kasi namin itong stall sa Facebook. So parang tinry namin ganun. Bukas ang street market sa Taguig City araw-araw alas 6 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umani ng milyon-milyong views ang video ni David Licauco, aka Ginoong Fidel, sa TikTok. Sina Kim Kardashian naman at ang rapper na si Ye, opisyal ng divorce. May report si Larson Chab. Halos 2 taon matapos mag-file ng divorce ang reality TV star na si Kim Kardashian sa American rapper na si Ye. Nagkaroon na ng divorce settlement. May joint custody sila sa 4 nilang anak. Pinagbibigay naman si Ye ng $200,000 bilang monthly support. Hindi rin dapat na lumayo ang mga bata ng lampas 100 kilometers mula sa bahay ni Kim hanggat hindi sila nakakatapos ng high school o bago sila mag-19 years old. February last year nang mag-file ng divorce si Kim dahil sa irreconcilable differences. 8 taon silang kasal. Isang araw bago mag-Desyembre, tumaas ang presyo ng lechon sa Zamboanga City. Ni-raid naman ang opisina ng isang hindi umano lisensyadong investment company na nakakuha ng 30 million pesos mula sa mga nahikayat nitong mamuhunan. May report si Bam Alegre. Di umano lisensyadong investment company sa Zamboanga City ni raid. Inabutan ng mga otoridad na nagbibilang ng halos 15 million pesos ang staff ng kumpanyang Silver Lion Livestock Trading. Ayon sa NBI, inaalok ng kumpanya ang mga customer nila na mag-invest kapalitan 30% na tubo sa loob ng 15 araw. Ang i-invest ng customer ay pambabayad naman daw ng kumpanya sa nauna nilang investors. Wanted din daw sa Bacolod City ang may-ari ng kumpanya dahil sa kaparehong modus. Pinaghahanap na ng NBI ang may-ari ng kumpanya na nakatangay na raw ng 30 million pesos mula sa investors. Hawak naman ng NBI ang 9 nilang staff. Sa Dubai, United Arab Emirates, may literal na bagong paandar na malaking tulong sa mga busy na fur parents. Yan ang taxi exclusive for pets. Available ang taxi na Smile for Tails 24/7 para sa furry friends na papunta sa vets, pet daycare o saan pa mang destinasyon. Pakuluyan ng isa ring pet enthusiast. Dahil click ang idea, balak ng may-ari nito na magdagdag pa ng mga sasakyan. Malaking tulong daw ito sa mga fur parents sa Dubai dahil kadalasang bawal ang mga pets sa regular taxi. Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat ninyong malaman. Susunod na ang saksi. Sa ngalan ni Ato Maraulio, ako si Maki Pulido. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.